Ako si Kulas, 35 taong gulang, isang ordinaryong lalaki na nangarap ng tahimik na buhay kasama ang aking asawang si Conchita. Buntis siya, 8 buwan na at ito ang pinakamasayang yugto ng aming pagsasama. Dahil gusto kong mapalayo siya sa stress ng lungsod, napagdesisyon na naming bumalik sa aming probinsya sa Visayas. Doon may lumang bahay ang aking yumaong lolo't lola. Isang matibay na bahay na bato, nakatayo sa gitna ng malawak na palayan. Tahimik, presko ang hangin at malayo sa ingay ng Maynila. Noong una napakaganda ng lahat. Ang himig ng mga kuliglig sa gabi, ang malamig na simoy ng hangin at ang bango ng palay. Pero hindi ko alam na may nagmamatsyag pala sa amin, may nag-aabang. Unang gabi pa lang namin sa bahay, nagising ako sa isang tunog na hindi ko maipaliwanag. Parang mahina, ngunit matinis na tunog. Parang isang matandang humahagik-hik sa dilim. Tik, 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 tik. Nilingon ko si Conchita. Mahimbing siyang natutulog. Sa kanyang tiyan, gumalaw ang aming anak. Pinakiramdaman ko ang paligid. Ngunit tahimik ang lahat. Baka guni-guni ko lang. Kinabukasan, binisita kami ng matandang si Aling Sela, isang kapitbahay namin mula sa pagkabata. Nang makita niya si Conchita, baka sa kanyang mukha ang kaba. Kulas, sigurado ka ba na dito kayo titira? Tanong niya. Oo naman ay. Tahimik at preskoreto. Maganda para kay Conchita. Sagot ko. Iba na ang probinsya ngayon, iho. May gumagala sa gabi, lalo na kapag may buntis. Napakunot ang noo ko. Ano po ang ibig niyong sabihin? Luminga siya bago binulungan ako. May tiktik sa paligid. Huwag kayong magpapabaya. Napatawa ko ng mahina. May matanda na po tayo para sa mga alamat. Pero hindi siya natawa. Ang titig niya, matalim. Magsabit ka ng bawang sa bintana. Huwag niyong hayaan na bumukas ang pinto sa hating gabi. Nagpasalamat ako sa kanya, pero hindi ko masyadong inintindi ang babala. Hanggang sa sumapit ang pangalawang gabi. 2:00 ng umaga. Nagising ako sa may hinang kaluskos mula sa labas. Tumayo ako at sinilip ang bintana. Walang tao. Pero ang mga dahon ng saging sa gilid ng bahay, gumagalaw kahit walang hangin. Tik-tik, tik-tik, tik-tik. Mas malakas ngayon. Parang mas malapit. Pumihit ako sa kama. Si Conchita pawisan, nananaginip ng masama. Hinaplos ko ang kanyang noo. Biglang may kumalabog sa bubong. Mabigat, para bang may malaking hayop na dumapo roon. Hinawakan ko ang itak sa ilalim ng kama at lumabas ako ng kwarto. Tahimik ang buong bahay. Pero nang tingalain ko ang bubong, may nino akong nakita. Gumagapang. Mabilis akong bumalik sa kwarto at inilak ang pinto. Yumakap ako kay Conchita. Dinig ko ang kanyang malalim na paghinga. Pagkatapos may isang bagay na bumagsak sa may bintana. Para bang may matulis na kuko na humagod sa kahoy. Tik-tik, tik-tik. Lumamig ang hangin. May malagkit na amoy na pumasok sa loob ng silid. Amoy dugo. Amoy nabubulok na laman. Nang dahan-dahan kong sinilip ang labas, muntik na akong mapasigaw. Isang nilalang na mahaba ang dila. Matulis ang kuko at may nanlilisik na pulang mata ang nakadikit sa aming bintana. Nakangisi ito. At kitang-kita ko ang matutulis nitong ngipin. Tik-tik, tik-tik. Napatras ako. Hinila ko ang kumot at tinakpan si Conchita. Nananalangin ako na hindi niya ito marinig. Kumatok ang nilalang. Mahina lang. Para bang inaakit akong pagbuksan siya. Noon ko naalala ang sinabi ni Aling Sela. Agad akong tumakbo sa kusina. Kinuha ang bawang at isinabit sa pinto at bintana. Isang matinis na huni ang narinig ko mula sa labas, parang sigaw ng isang hayop na nasaktan. Nang silipin ko muli ang bintana, wala na ito. Kinabukasan agad akong pumunta kay Aling Sela. Sinabi ko sa kanyang nangyari. Sinabi ko na sa iyo, iho, bulong niya. Nabiktima na ang ilang buntis dito. May isang tiktik na gumagala. Hindi mo basta-basta mapapatayan, pero may paraan para hindi na kayo lapitan. Binigyan niya ako ng langis na itim. Ipahid mo ito sa pintuan at sa tiyan ni Conchita. Huwag kayong matutulog lang hindi nakasindi ang ilaw. At kung may marinig kang tiktik sa bubong, huwag kang lalabas dahil baka ikaw naman ang kainin niya.
Ginawa ko ang lahat ng sinabi niya. 3:00 ng umaga. Nagising ako sa iyak ni Conchita. Kulas ang sakit. Agad akong bumangon. Nakita kong nanginginig siya, hawak ang kanyang tiyan, at narinig ko muli ang tunog na iyon. Tik-tik, tik-tik. Pero hindi na lang ito galing sa labas. Naririnig ko na ito sa loob ng bahay. May malamig na hangin na bumalot sa amin. Tumayo ang balahibo ko. Mula sa anino ng aparador, dahan-dahang lumitaw ang isang bagay. Mga kamay na mahaba ang kuko. Gumagapang palabas. Napatras ako. Conchita, huwag kang kikilos. Tumayo ako at inihanda ang itak. Nang lumabas ang buong nilalang mula sa anino, tumambad sa akin ang isang pangit at gutom na mukha. Nakangisi ito. Ang sanggol, bulong nito. Wala akong inaksayang oras. Sinugod ko ito at sa isang iglap. Lumabas mula sa anino ang higit pang mahahabang kamay. Sinubukan akong hatakin. Ngunit inihagis ko sa kanya ang langis na itim. Sumigaw ang nilalang. Isang matinis at nakabibinging huni ang lumabas mula rito bago ito tuluyang naglaho sa anino. Lumipas ang ilang linggo. Nanganak na si Conchita. Isang malusog na batang lalaki ang isinilang niya. Lumipat na kami sa ibang bayan, malayo sa lugar niya. Hindi ko matandaan ang eksaktong taon, pero alam kong 6 na taong gulang pa lang ako noon. Nakatira pa kami sa Samar kasama ang lolo namin. Si Kuya Andrew lang ang nag-iisang lalaking apo ng pamilya. Lahat kaming iba, puro babae. Paborito siya ni lolo, siguro dahil pareho silang Andrew. Ipinamana sa kanya ang pangalan. Si Kuya noon ay nasa kolehiyo. Nag-aaral sa isang pribadong paaralan sa city. Si lolo ang sumusuporta sa kanya sa pag-aaral. Pero dumating ang araw na iyon. Namatay si lolo. Dahil matanda na, 90 taong gulang. Noong panahong iyon, hindi pa uso ang cellphone, kaya hindi alam ni Kuya Andrew na pumanaw na si lolo. Pero kahit walang nakapagsabi sa kanya, umuwi siya ng probinsya kinagabihan mismo ng pagkamatay ni lolo. Ayon sa kwento ni Kuya, pagbaba niya sa bayan, agad niyang napansin ang kalesa ni lolo. Nandoon si lolo. Nakaupo sa harapan, may suot na sombrero, bahagyang nakatungo, hawak ang tali ng kabayo. Lumapit si Kuya. Lolo, bati niya. Akmang magmamano siya pero hindi siya nilingon ni lolo. Nanatili itong nakatungo. Wala namang duda si Kuya na si lolo iyon. Natural lang naman daw kay lolo na maging tahimik. Kaya sumakay siya sa kalesa. Pagkaupo niya, biglang bumilis ang takbo ng kabayo. Parang hindi pang karaniwan ang bilis nito hanggang sumakarating sila sa bahay ni lolo. Pagkababa ni Kuya, nagtaka siya. Ang daming tao. May umiiyak. Dapat sana itatanungin niya si lolo kung anong nangyari. Pero wala na ito sa kalesa. Bigla siyang kinabahan. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng nanay namin. Mahigpit ang yakap nito. Wala na si lolo mo. Iniwan na niya tayo. Nagulat si Kuya. Anong sinasabi mo? Kasama ko lang si lolo. Sinundo niya ako sa bayan. Siya mismo ang nagdala ng kalesa. Nanlaki ang mata ni nanay. Paanong sinundo ka ni lolo? Kanina pa siya patay. Nagulantang ang lahat sa sinabi ni Kuya. Sabi ng manggagamot si Aling Bebang. Sinundo daw si Kuya ng kaluluwa ni lolo. Alam daw ni lolo, nagagabihin si Kuya sa pag-uwi. At dahil noong panahong iyon wala pang habal-habal, kailangan pang maglakad mula bayan hanggang bahay. At bilang huling pamamaalam, hinatid siya ni lolo sa paraang hindi pang